Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Today, we will talking about disappointment. Disappointment, yung mga pagkabigo, no? Sa ating mga buhay. Sino sa inyo ang mga na-disappoint na? Taas nga kamay, sino sa atin ang mga na-disappoint? Welcome to humanity. Kasi totoo na di-disappoint tayong lahat. Ano kaya yung mga rason bakit tayo na di-disappoint o bakit tayo na-disappoint? I believe always that lahat tayo nandirito ngayon has been disappointed one way or another. May mga kanya-kanyang kadahilanan. Hindi naging masaya yung pagsasama ninyong mag-asawa. Hindi nag-prosper yung pamilya. Kasi may mga kontrabida, may mga biyenan, may mga manugang, may mga hipag, may mga bilas, may mga bayaw, lahat, so forth and so on. One way or another, nadismaya o na-disappoint ka. Natanggal ka sa trabaho. O kaya kung minsan may mga kasamaan tayo sa trabaho na inaangkin lahat na yata ng credit na dapat sana sa atin. Di ba disappointed yun? Na parang lahat ng effort, lahat ng tama, ginawa mo para sa kumpanya, mapalago, pero ang resulta, yung mga kasamahan mo sa trabaho na hindi pa nagtatrabaho, sila yung mga na-appoint. It was a disappointed. Magkaibigan, sumira sa mga pangako. Napakalaking disappointed sa buhay. Marami mga kaibigan nagkakasira-sira dahil sa mga ganyang sitwasyon o relationship. Mga doktor na hindi tayo mapagaling, hanggang ngayon may sakit pa rin tayo. Yan yung mga bagay na pwedeng magdulot sa atin ng disappointment. Naluging negosyo o anumang mga bagay na plano mo sa buhay na hindi naman nag-materialize. Yung pagkawala ng mahal mo sa buhay, yan, devastating talaga yan. Kahapon po, konting testimony lang. It was our 39th year wedding anniversary. Sana ng aking asawa, yung aking asawa na sumakabilang buhay na. No, 39 years na po sana kami this year. It was so devastating sa akin. Sabi ko nga, sana nga, kung buhay yung aking may bahay. Ang sarap mag-celebrate. Pero alam niyo kung ano yung magandang mangyari sa buhay? We can celebrate also without or with your wife because the Lord Jesus Christ, He fulfill yung anong plano niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang Lord. Yes, may magandang plano sa iyo. Kahit may kasakitan, may kapighatian ng buhay natin, ako po naniniwala sa ating lahat ngayon. Nararanasan natin ma-disappoint o yung mga bagay sa buhay natin na bigo tayo. Pero meron pa tayong malaking pag-asa. Yung title po na ating pag-aaralan, inano ko po siya sa isang question. Yes. Bakit ako disappointed? Isang tanong na pwedeng maraming kasagutan. Pero tingnan natin yung mensahe. Siya ang sasagot sa tanongan natin. Why am I disappointed? Tayo po yung manalangin. Praise God. Lord, salamat po sa oras na ito. Patuloy na kayo po ang magsalita sa harapan namin. Ang Banal na Espiritu po ang siyang maging guro namin. At kami naman po ay handang tumanggap ng mga pagpapala galing po sa inyo. Una sa lahat, pakalinisin niyo po ang aming mga puso, ang aming isipan. Bigyan niyo po kami ng isang payak at simpleng mensahe na pwede pong maka-encourage sa bawat isa. At mas mapalakas pa, mas mapatatag pa po ang aming katayuan sa pananampalataya sa inyo, Panginoong Sus. Let the message be our strength, be our healer. At kayo, Panginoon, ang siyang magdulot ng lahat ng bagay na pangangailangan namin. May kabiguan, yes. Pero ang kalakip ng lahat ng ito ay isang napakalaking pag-asa. Isang napakalaking katagumpayan sa mga buhay namin na kung kayo po ang makikita sa mga personal na buhay. Kayo po ang siyang maitaas sa oras na ito. Ang inyong lingkod ay maging mababa lang, maging tuntungan ng iyong salita. Salamat po. Ito po yung samot dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpak ulit sa Panginoon. Yes. Ginawa ko lang, tingnan na sa Google ito. Disappointment. Anong ibig sabihin? Disappointment happens when something or someone fails to satisfy your hopes and your expectation. So ano ibig sabihin dito? Kapag tayo daw ay may inaasahan o may ini-expect talaga tayo, lalo sa tao o sa mga bagay na hangad natin. Sa tao, napakalaking sandalan talaga ang tao. Meron minsan na sinasabi natin ay ito na talaga yung aking forever, no? Kasi pareho kami ng kulay ng gusto, pareho kami ng hilig, pareho kami ng maraming mga likes. Yung gusto mo mapang-asawa, no? Yun yung mga bagay. Pero in the end, hindi naman kayo nagkatuluyan. Akala kasi na isa mabait siya.
No? Hindi niya nadidiskubre ang isang tao sa isang relasyon na pagka sila ay magkasama na sa isang bubong. Doon mo marami kang madidiscover sa kapartner mo. Kaya yung bagay na expectation ng tao, yung mga wrong expectation, alam niyo po, it leads to disappointment. Wrong expectation, kasama yan. Nakakatakot kapag pinabayaan natin yung mga disappointment na yan sa buhay natin. It will lead also to despair. Yung sobrang wala ka ng kapag-pag-asa sa buhay. Pwede magdulot yan sa atin, yung sobrang disappointment. Worse pa nga dito, it will come up to a depression. Yan ang hirap gamutin, bagsak ka dyan. Disappointment is inevitable. Hindi maiiwasan po. Totoong-totoo lahat tayo. Kasi ang dami natin expectation sa buhay. Sa mga bagay, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, meron tayong ina-expect. Hindi naganap sa buhay natin yun, maliit man yun o malaki. Pwedeng ma-disappoint ka. Example, yung biblical heroes. Ang dami mga biblical heroes na disappoint din sila. Sila Moises, sila Joshua, sila Jacob, ang dami po. Even Abraham, lahat sila. Even Sarah, di ba? Hindi sila magkaanak, pero after a long years, ibinigay ng Panginoon sa kanila. Pero nangyari na-disappoint na sila. Kaya tanong kanina, how many of you here, dito ngayon sa atin, na tayo ay na-disappoint o ngayon pa lang na-disappoint? And that is true. Tulad ni King David. Tingnan natin si King David. Isang magandang example si King David. Sa Psalms 42 verse 11. Ang sabi ni King David, why am I discouraged? Why is my heart so sad? So ito talaga yung nararamdaman ni David. Ang context kasi nito, alam niyo po si David, before he became a king, bago siya maluklok sa upuan ni Saul, si Saul po napakaraming mga plot na ginawa sa kanya para siya ipatayin. Why? Because he became jealous. At nainggit siya talaga kay David noong mga panahon na yun. Imagine natin, nagsisigawan yung mga Israelita. Si Saul, 1,000 lang ang napapatay niyang mga sundalo pag nakikipagdigmaan. Samantalang si David, 10,000. So ang laking kaibahan. So si David, bago siya maluklok, ang dami niyang mga disappointment sa buhay. Meron pa nga instances na si David ay nagkunwaring insane. Alam niya, nagpanggap siyang siraulo. Nakihalubilo siya doon sa mga siraulo. Dahil yung hari ng Palestine, ng Philistine, nagsusumbong yung mga di ba si David yun, yung pumatay kay Goliath? Iniinsist nila na si David yun. Ang sabi ng hari, because alam natin si David, he was journey to his kingship that time. So lahat naman ng pagsubok ni David, laging nandoon ang Diyos. Yun yung maganda. And God is with David always. Wherever he go, whatever he do, God is with David. Sabi mo nga sa katabi mo, God is with you. God is with us. Tatandaan natin yan. Ay nagpanggap si David, alam niya ginawa niya para siyang siraulo talaga. Tulo-tuloy yung laway niya, kunyari, tapos nagsusulat siya sa mga pader, ng mga kung ano-ano sinusulat niya. Sabi ng hari, yan ba si David? Mukhang siraulo naman. Palayasin na nga dito yan. Isang step para scapegoat ni David na hindi siya mapatay ng mga Philistine. Kasi nga, si David, ang dami yung pinagdanasan eh. And even yung mga pagkakataon na siya ay hinahabol ng sundalo ni Saul. So, in other words, napakaraming si David, kaya ito ang sabi niya, bakit ako madi-discourage? And minsan, natanong niyo na ba sa sarili niya, bakit ang puso ko ay napakalungkot? Right? Hindi po masama David was, sabi nga, nearest to the heart of God si David. Pero nagkaroon siya ng ganitong damdamin. Just like us, kung na-experience ito mga kapatid, normal na tao ka. Even King David, marami, sinabi ko kanina, mga heroes in the Bible, they were disappointed and it came to depression. Si Elijah, kailangan si Elijah? Right? Si Elijah. Nagkaroon ng depression si Elijah. And here, biglang kumambyo si David. Ano sabi niya doon? Why is my heart so sad? Instead, ang sabi ni David, I will put my hope in the Lord, in God, and I will praise Him again and again because Jesus or the Lord is my Savior and my God. Nakita natin, mas pinili ni David. Ang sabi niya, instead na ako ay magmukmok, ma-discourage, malungkot ang puso ko, pipiliin ko pa rin magtiwala sa aking Panginoon. At pipiliin ko pa rin mag-worship, mag-praise sa aking Savior and my Lord. Di ba napakagandang sa isip natin? Instead na magbukbuk tayo, mag-isip tayo ng mga negative bagay sa buhay natin, piliin natin, we will put our trust in the Lord.
At ang maganda pa nga, the more that we are disappointed, the more that we are in depression, period ng buhay natin, the more we have to put our trust in the Lord. Palakpakan natin si Lord. Lagi ko sinasabi ito ang dami natin natutunan. Ito lagi ko sinasabi, we can control what happened to us. Sinong kayang mag-control ng nangyari sa ating buhay? Di ba wala? Even the disciples, nung panahon na sila yung naglalayag papunta kabilang ibayo ng Galilee. Anong naranasan nila? Matinding bagyo. A huge storm, sabi doon. Kaya nilang kontrolin? Hindi. Hindi nila kayang kontrolin. Pero si Jesus, kaya niyang kontrolin what happened to us, kung ano yung nangyari sa buhay natin. Siya lang may control because Jesus is always in control. Anong pwede natin kontrolin, Pastor? Ito ang pwede natin kontrolin. But we can control what happened in us. Ano ibig sabihin ng Pastor? The point is ito. Nung nasa bagyo yung mga disciples, syempre nakikita nila yung sitwasyon. Right? They cannot control the situation. The storm was huge. Hindi nila kayang kontrolin yun. Pero to the rescue, dumating si Jesus Christ, di ba? Sino na-rebuke ni Jesus Christ? Yung bagyo. After he on board at the boat with Peter, tsaka lang huminto ang bagyo. Pero nung wala pa si Jesus Christ sa bangka, patuloy ang bagyo. And they were afraid, sabi doon. Nung sumakay si Jesus Christ, they stopped. Suddenly, the storm stopped. Ganun magsaway ang Panginoon But ang tinuturo ng Panginoon dito, yes, may bagyo, nakikita niyo. But I want to control, lalong-lalo na yung bagyo na nandiyan sa inyong kalooban. Kaya sabi ko, we can control what happened in us. Just like David, mas pipiliin kong magtiwala sa Diyos, magpuri sa Diyos, sa kabila ng mga nararanasan kong bagyo sa buhay ko, I will choose to trust in the Lord. And even, I will praise Him because He is my Savior and my Lord. Dinedeclare natin lahat yan. That's why meron tayo dito laging hapagkainan na tinatawag natin. The Last Supper. Importante yan. We will declare, lagi natin dinedeclare ito. Why we have always, the first Sunday, yung Holy Communion natin, because we always declare that Jesus Christ is the one who died on my behalf sa krus ng Kalbaryo. Palakpakan natin si Lord. Example ko rito, si Moses, nung inutusan siya ng Diyos na itawid ang Israelita sa Red Sea, right? Remember? Because how many years silang nakubkob, naalipin ng Egypt. Now that Moses was the one used by God, nung sila ay tumawid sa Red Sea, ano nangyari? They traveled for 30 days, mga kapatid. And nung napunta sila doon sa kabilang ibayo, di ba, namatay ng mga Egyptian na mahabol. There are 3 days. 3 days. Nagutom sila ngayon, nauhaw sila. Nasa ilang sila ngayon. And then suddenly, nakakita sila ng isang river. Ito yung tinatawag na yung bitter river. Natatanda niyo pa? Nung tinikman nila yung ilog, ang pait, ang pakla, pasuka. Kaya nga bitter Pero si Moses po ginawang better ng Lord. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang bitter o mukhang better? Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang bitter? Better. Sabi nung isa, Pastor, kasi Bisaya itong asawa ko, kaya yung better sa kanya, bitter na rin, parehos na rin yun, no? Walang naman offense mga Bisaya, pero minsan sa pronunciation, the same meaning but different pronunciation. Right? Pero the same meaning, bitter tong yung asawa ko. Ang ibig sabihin, better husband ka and better wife ka ng kapartner mo sa buhay. Now, they were disappointed. Bakit? Na-disappoint sila kay Moses kasi sabi nila, bakit nilabas mo pa kami sa Egypt samantalang sa Egypt, kahit naalipin tayo doon, may kinakain tayo, may ininom tayo. Unlike here, meron ang tubig pero hindi naman mapakinabangan, hindi natin mainom. Kasi napakapakla, napakapait. At para sa kanila, sisihin talaga lang si Moses. And to think of it, mas si Moses po mas matindi ang damdamin ni Moses. Ang dami, Israelita na kanyang nilid talaga na para lumabas sa Egypt. Yung sumisisi sa kanya, napakarami. How Moses, paano niya dinala yung mga disappointment na yan sa buhay niya? Di ba, ang hirap? Pero wag ka, ang maganda rito, kasi nagtitiwala si Moses sa Diyos ng Israel. He trusted God. Whatever happens, nagtitiwala siya kahit may mga palpak siya. Imagine natin, si Moses po ang hindi ginamit para makarating sa loob ng promised land. It was Joshua, the successor of Moses, na siya ang ginamit. Why? Because may mga palpak ni si Moses, may mga sablay siya sa buhay niya.
Yung pinukpok niya yung bato ng 3 beses, yun lang ang naging dahilan. Pag tinignan sa Bible, yun lang ang naging sablay ni Moses. Hindi na siya ang nagamit ng Panginoon. Because there is always disobedience pag tinignan natin. But if you think yung nangyayari sa mga Old Testament characters, totoo din sa mga buhay natin. Kung minsan may mga ganong sablay tayo. They were disappointed with Moses, lalo naman yung kanyang mga ginawa. Kaya hindi siya ang nag-success mapunta ron sa Promised Land. Another character in the Bible, kilala niyo si Jacob at si Esau? Magkapatid sila. Sabihin natin, hindi natin kilala si Esau. Esau, hindi kinakain natin. Pronunciation, Esau. Si Esau, yung kapatid ni Jacob, ano nangyari dito? Di ba nagka-switching sila ng birthright? Yung birthright kasi dapat mapupunta kay Esau. But ang nangyari dito, merong nangyaring pandaraya. Si Jacob, imagine natin si Jacob. He was the father of 12 tribes. Si Jacob pa nga ang pinagpala. Parang nakita natin dito, may pandaraya. Yes. Bakit? Kasi inahagaw ni Jacob yung birthright ng kanyang kuya sa isang mangkok na lentil. Alam niyo po yung lentil? Ako, nag-Middle East kasi ako. Ang sarap po ng lentil talaga. Ang sarap niyan. Para po siyang dilaw na butil pagka nilaga siya. Yung tinapay kasi sa parang Israel sa Middle East, bilog, tawag namin yung kubos. Ang sarap po, kaya Iranian kubos, yung ganun kalaki, kala mo, pamaypay, pero pag pinira-piraso mo, sinauso mo yung sa lentil, ang sarap. Mas masarap sa mga munggo natin. Alam yung munggo? Yung munggo, di ba masarap din yung munggo pag may mga sahog? Yung lentil, ganun lang siya, seed, pero ang sarap. Sinauso mo yung tinapay. Itong si Esau, ipinagpalit niya yung birthright niya dun. Dahil sa sobrang gutom niya na. Nagkaroon ng pandaraya, right? And sometimes, disappointed comes from lying or deceiving. Pwede mangyari yun. Pero look at Jacob, what happened to Jacob? Pinagpala ng, right? Pinagpala din si Jacob, sa kanya nagmula. And if we take a look, yung mga genes ng Panginoong Kristo, magmula doon kay Abraham, pag tinignan natin, lahat ng mga naging karakter sa Bible, they disobey God also. But whenever it comes to the New Testament, to Jesus Christ Himself, si Jesus Christ lang po ang nagkatawang tao na hindi nagkaroon ng isang bahid man lang ng kasalanan o karumihan sa kanyang pagkatao. And because He is the Son of God, bukod tangi talaga. That's why sa Kanya lang tayo pwedeng lumapit at humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Palakpakan natin si Jesus. Bakit ba tayo na-disappoint? Why are we disappointed? Ito, alam ko, makakaget kayo rito. We trust men more than we trust God. Guilty ako dyan, pastor. Right? Guilty ako dyan. Imagine, mag-asawa, di ba? Minsan talagang sobrang tiwala ka sa asawa mo. Lahat na yata ng trabaho, inaasa mo sa asawa mo. Kaya sasabihin minsan ng asawa mo, oy, pinapaunawa ko lang sa iyo, hindi ako katulong mo. Hindi ako kalila. Bakit? Ultimo medyas, lahat, yung baso, iaabot na lang, nandiyan lang ang reps, sabihin pa sa asawa, abot mo nga, bigyan mo ako tubig. Mga asawa hindi katulong yung mga kapartner niya sa buhay. Katuwang natin yung mga yan. Kaya kung minsan, nagtitiwala tayo, kaya nung mawala ang asawa mo, parang ikaw yung pastor nung mawala ang asawa mo, ito nangyari sa'yo, devastated ka. And it is true. A big lesson para sa mga kapartner ito. Wag niyo pong ilagak ang buong pagtitiwala sa inyong mga kapartner because mawawala ang kapartner niyo sa buhay. Pero ang pag-ibig ng Diyos, pagka sa Kanya tayo nagtiwala, He will never leave you or forsake you. Si Joseph the Dreamer, example ko, kilala si Joseph the Dreamer, di ba, anak ni Jacob. Si Joseph the Dreamer, ang kanyang panaginip, nung inilahad niya sa kanyang mga kapatid at sa kanyang tatay ni si Jacob, sabi niya, ang 12 tribo ay luluhod sa harapan ko. Yan yung dream niya Yung panaginip sa kanya ng Panginoon Sa kanya talaga luluhod. Pagka tinignan natin, yung dulo pala ng buhay ni Joseph, pag tinignan natin, yun ang mangyayari. Tama? Kaya sabi, may nagtanong nga sa akin, Pastor, bakit ganon? Ang ganda ng umpisa ng buhay ko. Para nakikinita ko na yung dulo. Diba? Para magiging success ako. Mga Gen Z, success. Mga Gen Z, go. Tama? Parang success ka ron. Pero ang tanong, how about in the middle of your journey ng pagsasama nyo mag-asawa? Andiyan kasi ang masalimuot sa gitna Hindi ka pwedeng mapunta sa dulo nang hindi ka dadaan sa gitna. So the most important is in the middle. Sa gitna. Yun yung mahirap minsan. Si Joseph the Dreamer, ang dinanas ng buhay niya,
Ang sabi rito ay, pinagplanuhan siyang patayin ng kanyang mga kapatid. Una ha, pero ang ganda ng kanyang panaginip. At si Joseph, ang sabi sa Bible, sa Genesis, lagi siyang sinasamahan ng Panginoon. Lahat ng gawin ng kamay, mahipon ang kamay, matungtungan ng paa ni Joseph, pinagpapala. Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka ng Lord. Di ba ang sarap noon? Kahit saan tayo mapunta, napuntahan natin yung lugar, pinagpapala yun. Ano man yung mahawakan natin, pinagpapala. Just like Joseph. Pero hindi yun ang nangyari kagad. In journey ng buhay ni Joseph, ang dami pong masalimot na nangyari. Nung pinagplanuhan siyang patay ng mga kapatid niya, inihulog po siya sa malalim na balon. Halos ikamatay niya yun, mga kapatid. At sabi pa nga, si Judah pa nga nag-recommend wag na natin patayin. Ibenta na lang natin sa foreigner. Si Judah, alam si Judah? Si Judah ay naging kakampi ni Benjamin pag tinignan natin. Siya kasi nag-recommend ng sabi, instead na patayin natin ang ating kapatid, dahil kapatid naman natin yan, kapatid dugo sa dugo. Sabi niya, wag natin, ibenta na lang natin. Kikita pa tayo, sabi ni Judah. Alam mga Judas talagang mautak no? Ay sabi niya, ibenta na natin, bakit? Kikita pa talaga sila. Pera ang pinag-uusapan. And then nangyari, nahulog siya at the pit of yung balon. Nung ngaiyahon siya, binenta siya sa isang foreigner sa Egypt. Ang nakabili sa kanya, mangangalakal, which is gagawin tayo alipin. Kasi nung araw, pagka ibang lahi ka, alam ba, Pilipino tayo, may ibang lahi pumunta rito, alipin natin sila, under natin sila. Pagka tayo napunta sa ibang bansa, alipin tayo. Kaya nga ang tingin sa atin sa mga Middle East, alipin tayo Ganyan kasi, si Joseph, ganun ang plano lang sa kanya, kakakitaan siya. Nung maging alila siya, nung nakabili sa kanya, ibinenta naman siya kay Potiphar. Potiphar was a chief ng Pharaoh. Sundalo siya. Siya yung chief of staff ni Pharaoh. Mayaman siya. So kinupkup siya. Nung kinupkup Joseph ni Potiphar, nakita ni Potiphar, parang nagbago ang buhay namin. Yung mga negosyo ko umunlad. Nung dumating si Joseph. So naisip ni Potiphar, kupkupin ko itong si Joseph. Kasi ano mang gawin ni Joseph, nagpa-prosper. Right? Ang ganda ng buhay ni Joseph, di ba? Pero one day, may nangyari, frame up. Yung asawa ni Potiphar, nagkagusto sa kanya. Pinrame up po siya. So from the pit, umahon siya, napunta siya sa buhay ni Potiphar, umasenso, at suddenly, eto na naman, bagsak siya. Saan siya bumagsak? Frame up, kulungan. When he was in prison, panibago na namang pagsubok kay Joseph, di ba? Mahirap makulong Hindi naman yung kasalanan Frame up nga siya Pagdating niya sa kulungan, nagustuhan siya ng warden. Yung warden, nakita na naman, just like Potiphar. Noon nandun siya, nagalit si Potiphar Ngayon, yung warden ng kulungan, nakita si Joseph, may kakaibang blessing na dala doon sa loob ng kulungan. Kaya ginawa siya mayores ng kulungan. So pag mayores ka, may kapangyarihan ka, right? One day again, the cupbearer at saka yung panadero ng Pharaoh na naginip. Di nila ma-interpret. Now, si Joseph, tinanong nila, alam namin na ikaw ay nakakabasa, nakakabatid ng mga panaginip. So, tinanong nila, tinranslate ni Joseph ngayon, ikaw, panadero, pupugutan ka ng ulo. Ha? Sabi ng panadero, pupugutan mo ng ulo. At ikaw naman, cupbearer, marereinstate ka sa posisyon mo. Gagamitin ka ng Pharaoh. Ang ganda, di ba? Two different kinds of dreams na pwede rin natin mapunta sa atin. Nangyari yung dreams na yon. Ang sabi nung cupbearer, ang ganda kasi nung sa kanya, panaginip sa kanya. Ang sabi ng cupbearer, huwag kang mag-alala, Joseph. Pag nakalaya ako, ia-appeal ako ang kaso mo sa Pharaoh. Ang ganda. Ang sabi ni Joseph, sige, para naman ako makawala dito, makalaya ako dito. Right? Nangyari, nakawala yung pareho. Pinugutan ng ulo yung panadero. Yung cupbearer na reinstate siya. He is still the cupbearer. Yung taga-timpla po ng alak ng Pharaoh. Ang laki ng kapangyarihan niya, pwede niya lasunin ng Pharaoh, totoo isin Pero naibalik siya, after 2 years, yung pangako ni cupbearer kay Joseph, hindi po natupad. After 2 years, more than 2 years, nakalimutan si Joseph. That's why sabi nga, why are we disappointed? Many times sa buhay natin, we trust men more than trusting God. Bakit? Si Joseph po, yung buhay niya, hindi siya sinamahan ng Lord dahil successful na siya sa buhay. Okay? Sinamahan ni Lord si Joseph para siya maging successful.
Magkaiba po yun. Hindi sumasama ang Diyos sa tao na porke mayaman ka, sasamahan ka. Sasamahan ka ni Lord kasi gusto kanyang payamanin, gusto kanyang paunlarin. Lahat ng resources nasa ating Panginoon. And that's why Joseph, he is with God. Sabi roon, ang Diyos ay laging kasama ni Joseph. Nagtiwala siya sa kapwa preso niya, ano nakamit niya? Disappointed. And even depression. Yan ang nangyari kay Joseph. Pero after 2 years, nakita natin, instead, he will remember, he is forgotten. Sino nakaranas sa inyo noon? Ang ganda ng samahan niyo, magkaibigan, ang ganda nung pangakuan ninyo, pagka ako naluklok, no? Pagka ako naluklok sa pwesto, unang-una kitang bibigyan ng gantimpala, no? Galing magmangako, no? Ganyan, ganun nangyari. So anong lesson lang natin dito? Hindi lahat ng tao na nangako sa iyo, kapatid, tutuparin talaga. Pero pagka ang Diyos ang nangako sa iyo, 101% tutuparin ng Panginoon anumang ipinangako sa ating lahat. Why? Baliktarin natin. Simple. Because I will put my trust in the Lord more than trusting men. Baliktarin natin. People will let you down, mga kapatid. But God will lift you up. Yun yung maganda, di ba? Ang tao pwede ka i-down. Pero ang Diyos, He will always lift you up. Kasi siya yung source natin. It is a reminder for all of us, ang tao ang source mo, kapatid. Hindi ang trabaho mo, hindi ang kapartner mo sa buhay mo, hindi yung mga tinatamasa natin sa mundo. Hindi yan ang source natin. Ang source natin ay walang iba, ang ating Panginoong Jesus lamang po. It is no other than Jesus Christ. Hallelujah! Hallelujah! Ganda, di ba? Aral sa atin. Huwag tayo hindi masama magtiwala sa tao. Hindi masama po. Pero unahin natin magtiwala sa Diyos kasi gagamitin lang yung tao para tayo rin ang magtiwala sa Kanya. At siya na may magtiwala din sa atin. It was a reverse. Pwede rin i-reverse. Number 2, bakit ako disappointed? There are so many unmet expectations. Ano ibig sabihin? Sa Luke chapter 24, ito example ko. Sa Luke chapter 24, verse 20 to 21, the chief priest and our rulers handed him over to be sentenced to death, and they crucified him. Kasi ito yung dalawa, si Cleopas, after Jesus Christ died, naglalakad sila, palabas sila ng Jerusalem, bigla nag-appear si Jesus Christ. Ang pinag-uusapan nila ito. Ano ina-expect ng mga disciples ng panahon noon? They were expecting Jesus Christ being the Redeemer, a political Redeemer na magliligtas sa bansang Israel para mapalaya sila sa pananakop ng mga Roma. Yun ang kanilang ine-expect eh. That's why sabi nila, yung mga punong pare, sila yung mga rulers na inano nila sa Roman regime, itong ating Panginoong Kristo para ipako at mamatay. After 3 days ito eh. He was crucified. So devastated sila. Parang naano sila na bumagsak yung kanilang mga faith. Samantalang nung kasama nila si Panginoong Kristo, nakita miracles, right? Nakita nila with their own eyes yung mga ginawa ni Kristo Jesus. But here, kitang-kita natin, nag-uusap itong dalawang alagad ni Panginoong Kristo, isa rito si Cleopas. Nagapiri si Jesus Christ. Anong marites yung dalawa? Sabi ni Jesus, naglalakad sila eh. Pinag-uusapan nila ito eh. Yung ating Panginoon ay pinatay, napako. Paano na tayo ngayon? Usapan nila. Nagapiri si Jesus Christ. Anong marites ngayon? Anong latest marites natin ngayon? Kayo lang po yata ang hindi nakakaalam ng mga chismis ngayon sa Jerusalem. Hindi nila alam si Panginoong Jesucristo yun. Pero nakita natin sa verse 21. Devastated sila, yes. Verse 21, ang sabi ng dalawa, but we had hope that He was the one who was going to redeem Israel. And what is more, it is the 3rd day since all this took place. They were disappointed. They were expecting. Inaasahan nila si Jesus na bilang isang political savior ng bansang Israel, but hindi po yun. Actually, si Jesus po, it is a redeemer of spiritual, yung pagpapalaya sa mga bansang Israel. He is the Savior. Parang ikaw, ang dami mong plano this year. Sila, ang dami nilang plano sa buhay nila nung nabubuhay si Panginoong Kristo. Pero devastated nung mamatay si Kristo Jesus. Parang sa atin, ang dami nating plano. Marami na tayong na-achieve last year and this year, ang dami nating mga plano. Lalo yung mga inaasahan natin mga kapatid. Sabi nga kanina, a very big disappointment sa mag-asawa, nangyayari talaga yan. Ang dami mga hindi nag-prosper na mag-asawa, yung kanilang relationship. But
Tandaan natin, mga kapatid, disappointed ka ngayon kapatid, but I will let you know, I would like to tell you this. Minsan kasi, bagsak talaga eh. Yung pagkabigo natin, it's not a dead end. Ang dami po nagpapakamatay ngayon dahil disappointed sila sa mga bagay-bagay sa buhay nila. Lalo sa partner nila sa buhay. Ang ganda-ganda ng pagsasama nila last year, but suddenly this year, naransak talaga. Meron akong isang kina-counsel ngayon sa Kuwait po. Siguro nakikinig siya ngayon, nanonood siya. Sabi sa akin, Tito, bakit ganon? We have 2 children already. Malalaki na yung mga bata. Inaanak ko sila sa kasal. So, araw-araw siya sa akin. So, yun ang tanong niya, bakit nakaka-disappoint? In spite and despite, ako nasa abroad, babae nasa abroad naiwan doon, yung laki nandito. Bakit ganon? Sa kabilaan ng pagsisikap namin, ito ang nangyayari. And it was a devastating disappointment yan, di ba? Ang dami niyang pinlano sa buhay, pero yun ang mangyayari. And I pray for them. Ang prayer ko lang sa kanila, you have to put your trust. In spite and despite yan nangyayari sa buhay niyo, you have to put your trust in the Lord. Do not lean on your own understanding talaga. Isanggunin natin lahat sa Panginoon. Ang daming ganyan mga nangyayari talaga. Yung disappointment, ang daming mga bagay-bagay sa buhay natin na pwede kang mabigo. At ang pinaka-worst dito, yung depression, yung anxiety. Diyan ka mauuwi, kapatid. At salamat may mga ganyan. Pagka kayo humanap po kayo ng tao na pwede niyong kausapin. Na pwede makapagpalubag sa nararamdaman ninyo. Yung mailalabas nyo lang po, yung nag-unload kayo, mga kapatid. Nag-unload. Ibig sabihin, nag-unload. Pagka ikaw naman ina-unloadan ng isang tao, lalo kakilala mo nang kikibo-kibo. Baka mas madaldal ka pa ron sa nag-unload. Instead na ma-unload yung kausap mo, nadagdagan yung bigat niya. Mga kapatid, isang therapeutic. Akala lang kasi natin, punta ka sa doktor. Yung kausap lang yung tao na disappointed siya, napakalaking healing po yun sa tao na yun. Yung makikinig lang po tayo. I-practice natin, matuto tayo makinig. Listen first. At the end of the conversation naman, sasabihin niya, ba't di ka nagsasalita? Hindi, tama ka naman kasi. Tama lahat ang sinabi mo. Pag alis ng tao na yun, alam niyo, papasalamat pa sa inyo. Salamat ha, pinakinggan mo ko. Lumuwag na ng konti yung aking nararamdaman. Tama? Disappointment is not a dead end. Para sa ating mga mananampalataya. Sa Mark chapter 2. Mark chapter 2 verses 1 to 5. Ito yung pinagaling ni Jesus Christ, yung paralyzed man. Okay, pamilyar tayo dito. Verse 1. When Jesus returned to Capernaum, several days later, the news spread quickly that he was back home. Ito kasi yung town home ni Jesus Christ eh. Pero hindi siya rito, taga Nazareth siya eh. Ibig sabihin lang, yung ministry ni Jesus Christ dito nakasentro sa Capernaum. Now, Capernaum was the home base of Jesus Christ. Ang daming mga nagaganap dito. Isang pagkakataon nito, balik sila sa bahay. Now, verse 2. Soon the house where he was staying was so packed with visitors that there was no more room even outside the door while he was preaching God's word to them. 4 men arrived, sabi rito, 4 men arrived carrying a paralyzed man on a mat. Verse 4. They couldn't bring him to Jesus because of the crowd, so they dug a hole through the roof above his head. Then they lowered the man on his mat right down in front of Jesus. Ang sabi rito, nung makita ni Panginoong Kristo yung pananampalataya ng 4 na kaibigan ng paralyzed man, ang sabi ni Jesus Christ, doon mismo sa paralyzed, hindi niya sinabi doon sa 4 na naghulog. Ang sinabi ni Jesus Christ doon sa my child, your sins are forgiven. Bombang sinabog ng Panginoong Jesus sa mga harapan ng mga Pariseyo, mga Eskriba, mga Saduceo na nakikinig doon sa loob ng room. Sila pa nga yung mga isiksik pa doon eh. Tingnan natin yung istorya. Ang sabi rito, 4 na kaibigan, they desire talaga sa buhay nila na yung kanilang kaibigan ay gumaling. Nung mabalitaan nila, bumalik si Kristo doon sa bahay na pinagdadausan nung pagbabahagi niya ng salita ng Diyos, pumunta silang 4. Ano nadatnan nila? Full pack. Parang pag manonood tayo ng concert, all tickets, no available tickets, right? Ang unexpected mo doon sa pupunta mong concert, maraming tao na. Itong mga 4 na magkakaibigan, ina-expect nila maraming tao talaga doon. Pero hindi ganoon karami. Ang sabi rito, kahit sa labas ng bahay, ang daming tao. So paano sila makakalapit kay Kristo Jesus?
Unang-una, pwede nating maisip, balik na lang tayo sa ibang araw na lang. Nakita niyo yung apat? Yung faith ng apat? Hindi. Wala silang makita sa bintana. Wala silang mapasukan sa pintuan. Ano naisip nila? Pwede pa tayong pumalik sa bubong, bakbakin natin ang bubong ng may bahay na yon. Ang ganda ng faith ng apat, di ba? Pag tingin natin, ang sabi ko kanina, disappointment is not a dead end. Meron at merong lugar na pwedeng puntahan tayo o pwede tayong gumawa ng paraan. Hindi gagaling yung paralyzed man, kundi dahil dun sa naisip ng apat. At yung apat na mga kaibigan, they were cooperated to each other and coordinated well. Kaya sa church po natin, mahalaga tayong coordination, meron tayong kooperasyon, at meron tayong unity. Alin, kung sinabi ng isa, kayong tatlo na lang, bahala kayo doon. Ano mangyayari doon? Hindi nalaglag yung hindi na balanse. Pumayag din yung isa, di dalawa na lang sila, ang bigat-bigat. Pero nakita natin, kahit walang lugar sa pintuan, walang lugar sa bintana, yung apat na ito, gumawa po sila ng paraan. Hindi naman sila tumalon dun sa taas Naghanap pa sila ng hagdanan. Look, tingnan natin yung mga hindrances na ginawa ng apat. But still, nakita natin, gumaling po yung kanilang kaibigan. Sa mga bagay na kumisa, nagpapahirap sa atin, paningin pa lang mahirap, aatras na tayo, disappointed na tayo dyan, babalik na lang ako. Pero hindi nila ginawang bumalik. Ora mismo, naisip nila, may bubong pa na pwede natin puntahan para ang kaibigan natin ay gumaling. Sometimes we think that there is no door enough, no door available. But here, the passage, nakita natin, gumawa sila ng paraan para sa pagpagaling ni Jesus sa tao na kanilang kaibigan, sa tao na mahal nila. And it was happen. Ang sabi ni Jesus, my child. Grabe, no? Yung bombang pinag ni Jesus Christ dito, talagang nag-react yung mga Pariseo. Ang sabi nila, blasphemy ito. Sino itong tao na to magpapatawad ng mga kasalanan ng tao? Blaspheme sa kanila. Sumpa sa kanila. Kaya yun yung mga butas kay Jesus Christ, ginawa ng mga Pariseo. Pero ang ganda, the point is, mga kapatid, pag na-disappoint tayo, hindi yun ang hangganan. Hindi yun yung hadlang. Hindi yun yung hindrance sa buhay natin. There is always a chance. May mga pagkakataon pa tayo na pwede natin gawin din sa mga sarili nating kapamaraanan. And God will allow. Sometimes it's hard for us. It's hard. But this hardship sa mga buhay natin, it will step up, move yung faith natin para makamit natin yung hinihingi natin sa Panginoong Kristo at hindi siya magdadalawang isip para ibigay sa iyo, kapatid, ibigay sa akin kung ano yung hinihiling natin. Bakit? May plano ka, kapatid. Maganda naman yung plano natin Pastor, ang ganda naman ang plano natin. If you got a plan, yes. But God has a better plan, the best plan for you and for me. Kung minsan, hindi maganda nangyari natin talaga. Plano natin, sabihin, palpak pala darling, yung plano natin this year Totoo naman, di ba? Pero ang Diyos natin, meron siyang mas magandang plano para sa bawat natin, para sa bawat pamilya natin. Mga kapatid, sino dito sa inyo disappointed sa family? This is the time that we can go to Jesus. We will put our trust. Pipiliin ko pa rin magtiwala sa aking Panginoong Jesucristo. I will choose to put my trust in the Lord Jesus. Yan ba may final say sa atin? Hindi pa ako tapos. Appointment doesn't have to have the final say. Jesus is the best and have the final say sa atin. Anak, humayo ka lang sa iyong journey. Sasamahan kita. Hindi kita iiwan. Sa laban mo ngayon, kasama mo ko. I will fight for you. We have a God who is limitless. We have a God na full of resources sa buhay po natin, mga kapatid. You know what happened dito sa apat na to? Hindi disappointment, napalitan. Ano sa kanilang disappointment? They turned their disappointment into an appointment with Jesus. Hallelujah! Makipag-appointment tayo kay Jesus. Sa akin, huwag kayo makipag-appointment kasi marami akong lakarin, busy ako lagi. Si Jesus, pag humingi ka ng appointment, hindi siya magiging busy para sa iyo, kapatid. Para sa akin. He is always free. All the time. Ang linya niya open sa atin. Jeremiah 33:10, anytime kang tumawag sa Kanya, hindi busy yung Kanyang linya. Because He is waiting for you, kapatid. Waiting for me. Lagi lang naging Diyos natin sa atin. Tayo ay laging tumawag sa Kanya 24/7
a year, a month, a day. Palakpakan natin si Jesus. Panghuli ha? Panghuli. Okay. Panghuli, yung Romans 5:5. Ang sabi dito, and this hope will not lead to disappointment. Si Paul nagsasabi ha, for we know how dearly God loved us because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. Anong pinupuno sa atin ng Diyos? Yung banal na Espiritu, ang trabaho niya po sa atin, punuin tayo ng pag-ibig na galing sa Kanya. Kasi pag ang pag-ibig ng Panginoong Sus ang sa puso natin, nadidisappoint tayo, yes. Nadidepress tayo, yes. May anxiety tayo, yes. Lahat yan pwede nating maranasan. Pero pagka ang nangibabaw po, yung pag-ibig ng Panginoon sa atin, through the Holy Spirit na nasa atin, yung pinagkaloob niya, ang sabi rito, it will not end to your disappointment. Ang worst pa nga rito, it will not end for your suicide or pagpapakamatay. Right? Hindi diyan magtatapos. Because Jesus has a final say sa atin. Anak kita, hindi pababayaan. At nakita natin dito, for we know, sabi ni Paul, alam natin na ang Diyos na lubos na nagmamahal sa atin, ipinagkaloob niya ang banal na Espiritu para punuin tayo ng pag-ibig na meron tayong lahat, ang bawat isa. And as we continue dito sa ating pagsasaluhan, I would like to bow our heads and close our eyes, Father. Salamat po sa mensahe na pwede po naming maging kalakasan sa oras nito. And as we partake sa mga elements na ito, dalangin po namin magdulot ito ng iba yung kalakasang physical, emotional, mentalidad, feelings namin, ano man ito, Panginoon, and spiritually, Lord, mas palakasin mo kami. And because of these elements, ito symbolizes your body and your blood that shed on the cross more than 2,000 years ago. We will do it for your glory. Salamat po. Ito po yung samod dalangin namin lagi, punong-puno ng napakalaking pag-asa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.